Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighten. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighten. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighten, the countdown of the information for everyone. Good afternoon to everyone na nakikinig ngayon dito lang sa Bright FM 91.9 and this is your favorite Friday afternoon habit, Brighten, the countdown of information for everyone. I am DJ Sherwin. Ayan, kasama nyo pa rin syempre si DJ Sarah na maganda na lang ngayong hapon. Maganda na lang kasi nung last time yung sinabi ko na maganda pa sa hapon, medyo marami yata ang violent reactions. Oo, medyo hindi lang po namin bin-broadcast, pero marami po talaga yung nagduda dun sa claim ko na maganda pa ako sa hapon. So ngayon medyo pababa na lang ako ng konti at saka humble na lang ako, kaya ako na lang si DJ Sarah na maganda lang, pero I promise you na mapapaganda namin lalo ang afternoon nyo ngayong Friday kasi welcome back DJ Sherwin. Welcome back. Parang nawala naman ako last week. Hindi, kumbaga hindi lang naririnig ng mga Brighteners, pero dito sa Bright FM medyo matagal-tagal ka ding nagbakasyon, Sherwin. Tama yan. So belated happy birthday. Yes, thank you so much. How was your birthday na nagsa-celebrate ka sa Hong Kong? Ayan, si Mickey Mouse? Ayan, okay lang si Mickey Mouse. Sobrang joyful niya. Sobrang parang nakaka-good vibes tignan, no, si Mickey Mouse. Yun yung birthday ko. That was on Monday. Wala namang time difference sa Hong Kong, di ba? Between Hong Kong and the Philippines. So, na-enjoy ko siya. Umalis kami ng bahay noon na alas 7 ng umaga. Nakarating na kami magmamadaling araw na. Ganun namin sinulit yung araw na yon. Talaga? Oo. Doon yung araw na visit namin yung Disneyland. So, is it true na ang Disneyland talaga ang happiest place on earth? Indeed. Oo, tama yan. So, maraming salamat naman, Sherwin, at naalala mo kami sa pasalubong. You're welcome. Kahit isang kaperanggot lang yan, no? Sana ma-enjoy nyo. Yung importante doon yung thought na naalala mo kami sa iyong travel experience sa may Hong Kong. Oo, di ba? Kahit na pagkalapit-lapit lang, and I recommend, no? Parang ipopromote ko na yung Hong Kong kasi sobrang ganda po. In terms of the public transport system, sobrang bilis talaga. Wala akong masabi. So, as in, parang nandito lang siya ngayon, bukas wala na. Oo, parang ganung idea kasi may nakausap kami noon na Filipina, yung biyahe niya daw originally, kung i-compare mo sa Philippines from Manila to Cebu, so via airplane, so ilang ano yan, no? Okay. Oras din yun. Pero sa Hong Kong, mga 10 minutes or 20 minutes, ganun kabilis. Ang bilis, no? Literal, oo. Parang siya nawala sa isang kisap mata. Mabilis, no? So, ayun nga. So, yun. So far, masaya yung naging experience ko doon. We're happy to hear that coming from you, Sherwin. Yes. At least yung, yung bakasyon mo, sulit na sulit talaga. And we're glad kasi alam namin medyo may konting kapaguran ka pa at konting jet lag. Pero okay para lang sa mga Brightseners, oo naman, nandito ka pa rin. Oo naman. So, tapos na ang bakasyon, Sherwin. Balik na tayo sa paglilista. Yes, di ba? Anyway, di ba nga, it's the second week na ng December. So we're on, ano ba ngayon? December 9. So, ilang araw na lang, Pasko na, Sherwin. Pero hindi pa, kumbaga, bago sumapit yung Pasko, marami pa tayong pagdadaanan. Tama yan. Marami pa tayong bagay na dapat i-anticipate. Yes. Diba? At dapat gawin. Ka-excite din, Ka-excite, diba? Pwede rin. So, this afternoon po, syempre, i-discuss namin yung mga bagay na may kinalaman ulit sa Pasko. Yes, Sherwin. So, bilang nabanggit mo na, ano ba ang ating pag-uusapan ngayong araw? Yeah, yung mga bagay na pag-uusapan po natin ngayong hapon ay yung mga 10 bagay na dapat nating i-expect bago sumapit ang Kapaskuhan. Yes. Yeah. Or kung hindi man natin dapat i-expect, ito yung mga nilolook forward natin bago magpasko. Kumbaga, mararanasan muna natin to bago natin tikman ang masarap na Noche Buena. Tama, di ba? Bago sumapit ang alas 12 ng umaga. Gabi, ng December 25. Ma-experience muna lang sana natin to
para ma-feel natin yung pagdating ng mismong Pasko, parang yes. parang masasabi natin na napagdaanan ko to. So it means parang nasulit ko, no? Oo. At ibig sabihin nun, pagka naranasan na natin to, it's true na unti-unti nang papalapit ang Pasko. So, ililista po namin ni DJ Sherwin ang top 10 things to expect before Christmas. So, kung may mga ideya sila kung ano ba, or sila kung gusto nilang i-share kung ano ba yung mga ine-expect nilang mangyari before Christmas, mga tipong before Christmas siguro magkaka-jowa na ako. Pwedeng ganun, di ba? Ano nga ba yung iba nating ine-expect this Christmas? Sana magkaroon ako ng mas masayang Pasko, di ba? Yes. Kung last year malungkot yung Pasko mo, yung ine-expect mo this Christmas Day, mas masaya, di ba? Yes. Mas maraming pera. Ay, gusto ko yan, Sherwin. I-claim natin yan. Parang yan naman yata lagi yung pangarap ng karamihan, no? Tuwing magpapasko, di ba? Pero i-invite natin yung mga listeners natin na mag-text sa ating mga text line numbers. Para po sa mga gumagamit ng Smart, i-text nyo po kami sa 0918-351-8282. Para naman sa mga Globe subscribers, it's 0915-954-1303. Para sa mga Sun users, text us through 0923-231-4124. Ayan, Sherwin. Pero bago tayo magpatuloy sa ating mga pinag-uusapan, syempre may mga gusto muna tayong pasalamatan, di ba? Yes, so thank you po kay Mr. Edward and Lilette Chua, Joday Bakery sa may DSF Building, Miss Marcelina Quizon, Virgie Baby Kunanan, Miss Norma Centeno, GC's Bake Shop para sa mga masasarap na tinapay. Of course, San Jose, City of San Fernando, Barangay Captain Boy Tumang, Miss Vangie Bondok, Miss Milette Ocampo, Miss Rosario Basilio, Mr. and Mrs. Meng and Angie Basilio, Mr. and Mrs. Alex and LV Co, Mrs. Agnes Tumang, Miss Rina, Miss Let Sagum, Tita Sel of Barangay San Jose. Ayan. And i-hi ko lang din si Ma'am Joy Gonzales na kausap ko lang a while back. Yes, tama yan. So, yan salamat po sa mga sponsors agad. And i-greet ko lang din si Father Paul Velasco ng Happy Sacerdotal Anniversary. Galing yan kay Tita Weng. And speaking of anniversary, Sherwin, Yes. sayang wala ka kahapon. Yes, I Nag-attend missed. kami Yes. sa Sacerdotal Anniversary ng ating Big boss? Yes, Yan. the man behind the radio station, Father Joseph Mary Bakay. Nag-attend kami together with yung mga batch 88. So, Wow. ayun. Alam, kasi, ayun, nag-attend kami. So, it was a wonderful experience. Kasi, it's my first time na makapag-attend ng anniversary nung mga pare. So, ang saya lang kasi, yung experience mo is, sama-sama talaga sila. As in, I remember 9 yata sila na magkakaklase. So, ang saya kasi, silang lahat na sabay pumasok sa vocation nilang yon. Hanggang ngayon, Nagsaserve pa rin sila, di ba? nandun pa rin sila. Nandun pa rin yung, at saka yung friendship na meron Yes, sila. oo. Nandun pa rin. Nakikita mo talaga na para lang talaga silang mga magkakaibigan. And mind you, Sherwin, kahit ilang years na sila sa service, talagang parang hindi bakas sa mukha nila yung stress. Lalo na si Father Pep, no? Yes. Batang-bata, poking-pogi, di ba? Oo, yan, Sherwin. Parang sabi ko, parang mga kaedad lang na. Oo. So, hi, Among Pep. Among Pep, baka narinig Oo. mo kami. Last time, Sherwin, sinabi niya sa akin last Friday. At sabi niya, kayo yung naririnig ko, di ba, yung mga around 4:30? Yes. Sabi ko, yes, Among, kami nga po yun. So, baka pabalik siya ng Chancery or kung saan. So, Among, if you're on the way to the radio, ingat po. Ayan. Ingat Thank you po. for listening and supporting. Yes, lalo na later, no? Mayroon siyang program. Barkadahan kay Yes. Cristo. Ayun. And syempre, Sherwin, naari ba namang kalimutan natin ang isa ding supportive na among sa atin, si Father Kenneth Alden. Of course, Among Kenneth Alden Richards. Ayan. Na nabigla, naka-age ko lang pala siya. Oo, binati ka niya. May Oo. special mention ka sa kanya. Right. So, Among Kenneth, hello. And, of course, kay Among Joel na medyo tandang-tanda na yung pagkakasabi ko nung magandang-maganda. Medyo may pagdududa yata si Among. So, hi Among Joel and of course kay Among Jean. Yes. And Tito Shirley. Hello Tita po sa Shirley, inyong hello lahat. po. Hello po sa inyong lahat. Yan sa mga nakikinig. And Sherwin, may mga pabati tayo sa ating mga previous episodes sa mga i-play natin. So, i-greet ko lang ang mga taga Balantakan, Lubao, Pampanga. Pinapabati yan ni Kuya Dodoy. Kila
Apong Tali, kay Ating Neneng, kay Chris Matthew, at sa buong kay Tito Alan at sa mga taga-Balantakan. Kasi, diba, sabi ko nga, may mga replay episodes tayo sa ating Facebook account. Yes. Mm-hmm. So, may mga times na dahil nga nasa trabaho pa sila during our time slot, medyo hindi nila naaabutan. So, nasa replay sila nakikinig. And we're happy to hear na kahit hindi nyo kami naaabutan, pinapanood nyo pa rin kami. Diba? Pinapakinggan nyo kami. They make time, no, para mapanood or mapakinig tayo, di ba? So, dahil dyan, tuwang-tuwa po kaming lahat. Yes. Ikaw ba, Sherwin? Tatanungin kita, ano ba yung ini-expect mo bago ang Pasko? Bukod sa birthday mo. Dahil ang birthday mo ay nasa December. December, di ba? Ngayong taon din na-expect ko na mas parang makulay kasi nga may work ka na. Makulay. Yes, di ba? So, di ba, employed ka na. So, parang mas rich ka financially and mas dumagdag pa yung mga friends mo, yung matuturing mong family, di ba? So, gusto ko yata yung richer, mas rich, no? Oo, di ba? Parang masaya din naman kasi na sa araw ng Kapaskuhan, kahit magkano lang meron ka. Makakatulong ka sa pamilya mo, sa pagbili ng Noche Buena. Bakit may lechon ba yan, sir? Ayan, sa mga regalo, sa ilalim ng Christmas Akala tree. ka sa mga bridezers na gustong makipamasko, pupunta sa inyo. Pwede rin, di ba? Uy, pwede kayong magpapamasko dito sa studio, no? Oo. Kasi wala po kami. Oo, wala po kami. Anong araw ba yung Pasko? It's a Sunday. Oh, Sunday yun. So, na Sunday. And it's a holiday. So, we'll make time for our family, yes, closest tama. friends, and sa mga inaanak namin. Diba? Ayan. So, baka naman kasi gusto nilang makipamisa. Ako siguro, Sherwin, yung ina-expect ko, siguro nandun yung mas mafe-feel ko yung quality time na ini-spend natin every Christmas. Kasi, di ba, nung nag-aaral tayo, talagang yung Christmas break natin, mahaba-haba talaga siya. But, today, ngayon, na nagtatrabaho na tayo, syempre, umiksi na siya. Umiksi na, tama. Yun na lang Christmas and yung Christmas Eve, yun doon ka, di ba? So, medyo less, kumbaga pag nandun ka na sa celebration, mas mararamdaman mo yung halaga nung pagsasama-sama yung pamilya kasi alam mo na this time, medyo limited na yung oras. Tama. Pero ang importante doon, magkakasama kayo tuwing Pasko, And diba? ang importante doon sa parang tayo as media practitioners, tayo yung nagdadala ng message ng Pasko sa mga listeners natin, lalo na dito sa Archdiocese of San Fernando. Lalo na dito sa Bright FM. Yes, diba? Care of Sarah May, ang ating writer sa mga advertisements. Hindi masyadong, kung nagsasawa man sila, baka nagsasawa na sila. Pero totoo po yun, ako po yung madalas niyong marinig sa mga vlogs. And Tama. Yung mga vlogs na yun, nagsisilbi silang reminders and messages para mas ramdam natin ang Kapaskuhan. Tama, di ba? Okay, Sherwin. So, habang hinihintay natin yung mga listeners nating mag-message ng kanilang mga expectations ngayong Christmas, the first 4 things to expect before Christmas are up next. Dito lang po yan sa Bright FM 91.9's Brighton, the countdown of information for everyone. Makiramdam kayo pamurin po Kenny King Bright FM 91.9, the Archdiocesan radio station. And welcome back to your favorite Friday habit, it's Brighton. Yes, of course, a program that lists anything and everything under the sun. This is, of course, ang maganda lang ngayong hapon, DJ Sarah. And this is DJ Sherwin. And to all our listeners, thank you for staying with us. Ayan. By the way, our first featured song which was played during the break is entitled The Last Christmas ni Taylor Swift. Yes. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Ikaw, Sherwin, Yes. may pinagbigyan ka na ba ng puso mo ngayong Pasko? Huwag na natin Okay. Kumbaga, ano lang yan. Ang tawag doon, warm up lang. Yes, Sherwin. warm up lang yan. So, sa ating mga radio listeners, kung gusto nyo kaming makita ng live, as in right now, yung kagandahan ko at kagwapuhan ni DJ Sherwin, pwedeng nyo kaming mapanood via Facebook Live. Pumunta lamang kayo sa aming official Facebook page. Of course, it's www.facebook.com/Brighton919. That's capital BRIGHT 10919. Yan, alam ko maraming mga nakiki-Facebook Live sa atin
all throughout the world. Yes naman. So, sa mga listeners namin dyan, alam ko meron din sa Taiwan, kay Tita Raquel, and kay Kuya Dodo nga na nasa Middle East. So, hello sa inyong lahat. So, Sherwin, huwag na nating patagalin pa. Let's start our countdown by giving our Brighteners the Brighten number 10. Yes, I know everybody loves it. Oh, everybody expects it. Christmas bonus! Yeah. Yan. Sino nga ba ang hindi sa Christmas bonus? Oh, sino ba naman ang hindi nag-expect ng Christmas bonus? Diba? 13th month pay na. Ito na yata yung pinaka-expect ng mga empleyado. Dahil ito ang gagamitin sa Pasko, di ba? Pang Noche Buena, pambili ng regalo. Kahit ano pa, basta may 13th month pay na ko, solved ka na, no? Okay, pang regalo man yan o paghanda. Ito yung masarap hintayin, yung 13th month pay, di ba? Oo naman. Sa lahat yata ng paghihintay, ito yung hindi ako maiinip. Tama, di ba? Pero saan nga ba, no? Saan nga ba pwedeng gastusin ang Christmas bonus? Totoo yan. Kasi Sherwin, di ba, minsan sa atin, kapag nakuha na natin yung malaki-laking amount, parang one day millionaire tayo. Kung ano yung mga gusto nating bilhin sige lang, go. Minsan lang naman magpasko, minsan lang naman magbonus. Oo, di ba? Pero, let's use our money wisely. Especially Christmas bonus, dumarating lang yan once a year, di ba? Tama. Usually once a year. And kung meron naman tayong utang, no, sa kahit kanino, di ba? Pwede naman na magbayad muna. Okay. Parang isettle muna natin yung mga kakulangan natin before tayo gumasta ng gumasta. Oo. So, saan ba dapat dalhin ang Christmas bonus, Sherwin? Ayan, 50. Ayan, meron tayong 50, 30, 20 guideline for a lot of extra money. Sige lang. Sabi dito, kung marami kang pera, sabihin na nating couple of $100. Wow, dollars, no? Siyempre, may mga galing abroad dyan, no? Yung mga nagpapadala. Or sabihin natin mga magkano ba sa 5,000 pesos? Oo, sige. Pwede na ba yun? Pwede na, you could use some for it for savings. Hindi naman dahil Pasko, gumastos ka na ng gumastos. Pwede na naman yung kalahati doon, itabi mo muna para sa susunod na taon, meron kang savings. Yes, that's right. Pwede na, ito, yung sinabi ko kanina, some for debt repayment. Diba? Sa mga utang ninyo, pwede nyo isettle muna. Oo, para mag-start yung bagong taon na parang free of utang. Oo, malinis, diba? Malinis ka. Malinis yung record mo sa mga tao, diba? Sige, ano pa, Sherwin? And syempre, Pasko, dapat masaya tayo. Some for fun. Sabi dito, this way you continue building your financial foundation but also get to enjoy your windfall. So, pwede siguro ako yung suggestion ko kung gusto nila ng mas memorable na na ginastos or mas memorable na gagastusan para sa kanilang Christmas bonus, siguro ipundar nila yon sa something, experience siguro. Like, yun, yung travel. Kasi yung memories na mami-build mo doon is forever. Kasi memories yun Hindi, for instance, kung gusto mong bumili ng gadget o kaya ng bagong shoes, well, it's okay kasi kung yun yung hilig mo. Pero, di ba, Sherwin, yun kasi is naluluma, napapalitan, nagiging bago na naman. So, parang yung span of time, hanggang doon lang, konti lang, di ba? Pero yung experience na makukuha mo, pang matagal. Oo, actually, share ko lang, nung panahon na nandun kami, no, sa Hong Kong, although maraming pictures, no, yung sa album namin, marami kaming mga photos, pero naisip kasi namin, parang nare-realize namin na the photos don't matter Parang yun yung lugar talaga, yung habol mo. Parang kapag nandun ka na, parang nawawala na sa isip mo na, ay, kailangan kong i-take to. Kasi gusto mong damhin, no? Yung paligid. Siguro yung sinasabi po ni DJ Sara, na yung experience, na nakapunta ka doon, na nakita mo yun sa personal, di ba? At saka yung pagka mismo kasi nandun ka sa moment na yun at na-enjoy mo, yung stories mo yun yung mga bit-bit mo. So kahit ulit-ulitin mong ikwento yan sa mga apo mo man yan, anak mo man, nandun yun kasi parang, ay, one time galing din ako dyan. Na-experience ko din kaya yan. Yes. Natikman ko din kayang pagkain na yan doon, di ba? Di ba? Sabi nga nila, when it comes to spending your fun money, di ba? Lagyan natin ang title na fun money, you may be the happiest spending on experiences rather than possessions. Tama naman yun. Ahin mo ang bagong damit, di ba? Kung yung dream place mo, hindi mo napupuntahan. So, sabi nga nila, mas maganda na i-spend mo yung mga pera na meron ka
by traveling, by helping charities, 'di ba? Instead of buying new shoes, new clothes. Kasama 'yan Kasama 'yan sa celebration, 'di ba? Oo. Pero hindi naman dapat buong bonus mo. Ito mo na lang ginastos. Tama 'yon. Invest din tayo dun sa mga talagang alam natin na after a year or two, talagang yun ay magmamatter pa rin. Kumbaga, habang tumatagal, lalong sumasarap. Hindi, habang tumatagal, lalong nag-i-increase yung value. Yun! So, ano nga ba yung dito siguro 50 for fun? Or 50 for savings. Pwede rin, no? 30 for, debt payment. Pwede din sa 20 savings. Basta, depende, no? Depende sa sitwasyon natin. Or kung depende yung kalagayan mo sa oras. Baka naman nung oras na yun, talagang sobra-sobra yung kayamanan mo. Tama, diba? Why not, diba? So, ayun lang. Use your money wisely. Kasi, mahirap pag-ipunan ng pera. Tama yan. Kaya, yung Christmas bonus, pinaghirapan mo yan. Yes. Sa buong taon na pagtatrabaho mo. Diba? Hindi naman yan na dumating lang bigla-bigla. Diba? Parang pagpasok mo pa lang sa trabaho ng isang buwan, nabibilang na yan, yung Christmas bonus na yan, at saka yung 13th month pay. So, galing din yan sa pagod, no, at pawis mo. Ayan, Sir Win. So, let's now have our Brightsen number 9. Ligligan Parul. Yan, ito, very atin. local. Ligligan Parul. Pero hindi naman pala siya local kasi marami ring pumupunta dito galing pa sa Manila, maraming nagko-cover sa atin. So isa ito sa mga ine-expect na mga kabalen natin dito sa Pampanga na bago sumapit ang Pasko, isa ito sa mga isa-celebrate at dadaduhan talaga ng mga maraming tao. It's happening on December 17, 6 o'clock in the evening. Giant Lantern Festival Competition sa may Robinson Star Mills. And then December 22, 7 in the evening, Lantern Exhibition sa may SL Park naman. December 23, 7 o'clock, Lantern Exhibition Greenfields, Sindalan. And then December 24, 11 ng paggabi na to, no? Pahating gabi. Lantern Exhibition sa may Poblacion. And then December 25 to 30 and January 1, 2017, ay bagong taon na. Oy. 7 in the evening, Lantern Exhibition din sa may Robinson Star Mills. And December 29 to 30, 6 o'clock in the evening, Lantern Exhibition naman sa Marquee Mall. So, yun po yung mga announcements natin regarding Ligligan Parul na sariling atin. Diba? So, yun yung ina-expect din. Pero ako, Sherwin, ay hindi pa ako nakapag-attend ng Ligligan Parul. Totoo? Kasi yung araw niya is nagpo-fall siya simbang gabi. And ako, nagsiserve ako kapag simbang gabi sa amin. So, doon ako nakakapag-focus. Pero ikaw ba, nakapag-attend ka na ng Ligligan Parul? Ako nung bata ako kasi, alam mo naman. Malapit lang ako, Sherwin. Alam mo naman po yung amphitheater na dating pinagdarausan ng Ligligan Parul, yung likod ng bahay namin. So, alam yun na kung susugurin sa Sherwin. Pero, depende rin kasi kapag maraming tao, no? Sa bahay na lang. Although, naka-ano naman siya, no? Naka-live streaming naman siya. Siguro ako yung suggestion ko din, kung hindi sila makakapag-attend dun sa may mismong December 17, meron naman siya mga, yun nga, yung mga nabanggit. Marami silang inilaan, no, na dates. Pwede nating makita yung mga sariling natin. And alam ko din na dati, after niyan sa Ligligan Parul, pinapakita din sila sa Lubao yung aming balloon festival. Minsan nandun din sila. So parang kahit tapos na yung Pasko, nakikita pa rin natin yung pinaghirapan ng mga kabalen natin dito sa Pampanga. Iba din kasi kapag personal mong nakita. Ang lalaki talaga. Ang lalaki. Actually, I am not against Skyline, no? Dun sa Symphony of Lights ng Hong Kong, sa Victoria Harbor. Pero ibang-iba kasi talaga yung Pinoy Talaga? Parang, yung sa atin kasi may puso. Hindi. May damdamin. Seryoso to, no? Masasabi ko na iba talaga yung talent ng mga Filipinos. Diba? I told you this last time, no? Mamimiss mo yung mga Pilipino. Iba talaga. Nung nanonood kami, sayang, sana mga Pilipino na lang yung gumawa nito para mas maganda. Yung parang yung ganong idea. Pero hindi naman natin sinasabi na pangit. Talagang nandun yung talent. Kumbaga, mas proud lang tayo sa sariling atin. And we should be proud that we are Kapampans. We are yan. Tama yan. Yes. So, akala ko nga, parang second week ng December gagawin yan kasi yata parang hindi na ma-interrupt. May storby yung simbang gabi. Pero yun, December 17 pa rin pala. December 17 pa rin siya. Usually, dun talaga siya nagpo-fall. So, reminder lang sa mga magpupunta, ingat-ingat din po tayo and enjoy the moment, diba? Na nandun tayo. And pwede naman tayong humabol after ng misa. Pero kung ako galing pang Lubao, ay nako, tulog na lang. Sa TV na lang, di ba? Sa TV na lang. Or
kumbaga sa pictures, di ba? For sure, sa social media, maraming magiging citizen journalists dyan. Yes, So, ayun, yan. para sa ating Brightsen number 9, Ligligan Parul. Let's now have our Brightsen number 8. Ito medyo hindi, ano to, no? Hindi expect. Hindi parang nagpo-fall sa Pasko, no? I mean, yung kasiyahan, parang medyo ilihis muna natin. Oo. Kasi, yung... Para sa mga students na. Oo, yung isang expect natin dapat is yung prelim examination. Oo, para sa mga college students, 'di ba? Naaalala mo ba Sherwin nung mga nag-aaral tayo is pagka nag-prelim exam tayo, pahirap muna bago natin maramdaman ang Christmas spirit, 'di ba? Kasi yan. magre-review muna, magpapasa ng mga final requirements, 'di ba? So, ano nga ba yung mga ginagawa natin tuwing before mag-Christmas break? Siyempre, isa na to. Aside pa dun sa mga projects, di ba may mga prof kasi na nagbibigay Nagbibigay na during Christmas break. Tama yan. Pero mas gusto ko na yata to, no? Yung prelim exam before Christmas break. Yun, kumbaga tapos na lahat, Oo. no? Kesa naman dun sa project during Christmas break. Sige Parang, lang, Sherwin. hindi naman yata medyo maganda yun, no? Ayan. Para sa mga nag-aaral ng kolehiyo, syempre bago po kayo mag-enjoy sa holidays, kailangan muna nilang maranasan ang magsunog ng kilay. Bago tayo magsunog ng tiyan. Sa mga lechon, sa mga kung ano-anong pagkain. Mga Big Mac, pizza, ganyan. Masarap na iced sarap tea. na, no? Cornic, cake. Yeah, yung advice na lang natin sa kanila, di ba? Isipin nyo na lang na after the examination, parang masaya. Yes. Masaya yung daratnan nyo, di I ba? remember nung high school ako ganyan. Lahat ng deadlines namin nasa December 11, 12, 13. Tapos sabi namin, ano ba yan? Rush na lahat. Ibig sabihin, gagawin mo lahat yun, tatapusin mo. And then, ang sinasabi ng mga teachers namin doon is that, ayaw nun, pagkatapos ng ganyan, mag-year-end party tayo, okay na lahat, wala na kayong iniisip. So, settled na lahat. And then, I guess, tama nga naman yun. At least, kumbaga, nauna yung hirap, Tama. bago yung mga, kaligayahan Tama. na pwede nating maranasan. Diba? Kesa naman sa... Kasi usually January na yung pagpasok niya, no? Mga second week, mga Oo. January 3 or 4 or 5. 7, ganyan. Kesa naman dun sa after ng New Year, magre-review ka. Parang Yun. hindi naman yata maganda yon. Totoo yun. Parang yun yung mga tipong nabarkada ka na sa Oo, bakasyon, hindi mo tama. na nabuksan yung notebook mo, di ba? Pero ako din, sinasabi ko din na sana may isang araw man lang din tayo na mag-refresh dun sa mga napag-aralan natin para pagdating natin, kumbaga, hindi tayo gulat na gulat kapag kapasukan na. Kasi tayo, di ba ganun, meron pa tayong mga hangover nun. Siyempre, Kasi, ano mo yan, 2 terms pa yun sa midterms and finals, Ayun. di ba? So, kailangan na, kumbaga, mag-adjust din tayo paminsan-minsan at mag-move on tayo na hindi naman after ganyan, dapat bakasyon pa rin. Dapat, after nung celebration, dapat balik din tayo sa reality. Yes, i-focus natin yung sarili natin. Oo, kasi- na dapat magbalik tayo sa track. Dapat, Yun. ito na Back yung on totoong track. buhay. Oo, Yes. back on track. And kapag bumalik tayo sa track, dapat yung energy natin nung vacation, ganun pa din. Ganun pa din, di ba? Happy lang dapat. Oo. Happy lang always. Ika nga nila, gawin natin ngayong Pasko, araw-araw. Pwede Yes, naman yun. yes. And it's a new year, no? 2017 na next year. Dapat maraming pagbabago ang maganap. Lalo na kung negative, no? Oo. Yung mga iniwan mo noong 2016, dapat maging positive sila. Iwanan mo na lahat ng negative vibes noong ngayong 2016 and may mga ilang araw pa bago matapos ang 2016, so make it more wonderful at mas nakakatanda. I mean, joke, mas matatandaan mo, mas nakakatanda. Parang baliktad yata yun, Sherwin. Anyway, Sherwin, ayun ang ating Brightsen number 8. So, sa lahat ng mga magpe-prelim examination, especially yung mga AB-Com sa University of the Assumption, kila Trisha, kila Tay, kila Sai, lahat. Yung mga Yes. hindi ko pa nabanggit, di ba? Yes. Kina Jem Soliman. Ay, na-meet ko sila one time sa mall, tsaka kay Bon. Sabi nila, ate, nakikita ka namin sa mga Facebook live mo. Sabi niya ganyan. Hindi mo kami binabate. So, ito, ibabatiin ko na kayong lahat. Hello sa AB-Com, especially kay Ma'am A, Ma'am Marlene David. Yes. Hello po. Lalo na sa APCOM 4A, nako, ilang months na lang. Oo. Gagraduate na kayo and papasukin nyo na rin yung mundo ng kahit saan ang mundo yan, no? Oo. Ano mga field yung pasukin nyo.
good luck sa inyo. And, di ba parang nabanggit din natin dati na nung 4th year tayo, parang last Christmas vacation na yata natin to. Parang next year, nasa work na tayo. Kaya kayo, sulitin nyo yung parating na Pasko. Yes. Yung mga graduating students dyan. And hello din kila Khalid, kay Ate Mary Ann, kay Ate Lindsay, at kay Ate Jivan. Hello po. And kay Ate Annalyn, ayun. Yeah. So, yun ang ating Brighten number 8. Let's now have our Brighten number 7. Christmas party / reunion. Eto. Gustong-gusto ko yan. Oo. Si Vien Scarlett Johnson kaya gusto niya yan. Nag-comment siya sa atin, pabati daw. And kay Kuya Makisig, Bake Mac and Pizza. Yes! Gusto kaming padalhan ng Bake Mac and Pizza dito. Tumatanggap kami. Alam ko, gustong-gusto ni Ate yan, no? Ni Ate Vien Scarlett, my cousin. Dahil nasa ibang bansa siya, so alam ko namimiss niya. Pagkausap namin yan sa Skype, no? Umiiyak lagi. Kasi matagal na siyang wala dito. So, huwag kang mag-alala, ate. Basta naririnig mo kami ni DJ Sherwin sa Bright yan. Parang maipaparamdam namin kahit papaano ang Pasko dyan. Kung nasaan ka man ngayon. Ito nga, Christmas party or reunion. Of course, bago sumapit ang Pasko, maraming ganito. Handa na ba ang inyong OOTD? Nako, wala pa akong pambili niyan sa... ang inyong Christmas presentation. Magpa-practice muna tayo mamaya. Step natin ganyan. Okay yan naman ang inyong mga regalo, Sherwin. Okay na sa akin kahit ano mo na. Kunti lang naman. Hindi na ako masyadong demanding. Kailangan ko lang naman ng bagong wallet. Okay, ako magtatanong sa'yo nito, no? Sige. Handa na ba ang inyong diet? Medyo or kamusta ang inyong diet sa... Walang diet ngayon, Sherwin. Kasi masarap yung pagkain. And I know, magluluto din ako ng... Ano ba yung iluluto ko ngayong sopas ba? Hindi naman. So, paano yun eh. Niluluto ko yun kapag ang tawag doon, pag maulan, no rainy season, Sherwin, hindi ka makamove. Hindi, naaalala ko kasi yung episode natin yun eh, di ba? Yung specialty ko. Ang isang specialty ko pa, tanong mo man sa mga Saturday boys, bukod sa aking ginataang adobo, yung aking Graham cake. So, gustong-gusto nila yan. Hello sa mga Saturday boys, kina Louie, Mike Lester, Justin, Wilson, Louie, Brian, kay Sarah, kay Ayan, kay Minerva. Ayan, boys, pero may girls na. Hello mo sa inyo. Kay Erish din. Hello. Ayan. Mga classmates ko, no elementary. Mag-ready ka na para sa mga ikakain mo ngayong holiday season, girl. O kung hindi ka man makapag-ready sa diet, just like me, mag-ready ka na lang ng outfit na hindi halata ng baby fats. Yung parang kunin mo na yung angle mo, no? Sa mga picture kung saan ka payat. Ano ba, Sherwin? Masyado mo na ako masyado mo na expert kasi si Sarah dyan eh. Gusto niyo ba mag-enroll sa aking self-class? Ayan. Hindi, joke lang, Sherwin. So, ayun nga. Si Aaron kaya, kumusta ang kanyang Pasko? Ayan. Feeling ko masaya naman na yung Pasko ni Aaron, no? Ayan. Nag-hi naman siya sa akin. So, ayun, Sherwin, So, kung mga nahihirapan kayo sa pagda-diet, pwede na yung konting magsuot na lang ng mga nakaka-sexy or hindi halata yung usahan. Tsaka sa Pasko, hindi na kailangan maging sexy. Kasi yung Pasko, panahon ng kainan yan, di ba? Panahon ng mga party, sa mga reunion. So, expect mo na maraming pagkain. Alam ko sa yung mga nag-cheat dyan sa diet, Pasko talaga yung target nila. Paano mo ba naman iiwasan yung mga kakanin? Tapos yung mga pasta, di ba? Ako nga ngayon nagki-crave na talaga ako Bake Mac. Kung gusto mo nga sumexy pagdating ng summer, meron kang January, February, March. Magsa-start na yan. Or let's say 2 to 3 months. Kaya siguro yung dahilan din kung bakit pagdating ng reunion, doon nila sinasabing magda-diet sila kasi na-earn na nila lahat ng fats ng Christmas. Di ba, Kuya Khaled? Yan, nakikinig daw siya sa atin. Hindi niya narinig yung bati natin kanina. So, hello, Kuya Khaled. Hi, hello sir. Po. Hello. Ayan. So, Sherwin, ayun muna para sa ating paunang listahan. Of course, that completes our first list. Stay tuned because more revelations are coming. When we come back, we will list down another 4 things to expect before Christmas. Magbalik kami po. Welcome back to Brighten, the countdown program of the Archdiocesan radio station, Bright FM 91.9. Thank you for staying with us, mga ka-Brighteners. Ito pa rin po si DJ Sherwin. Kasama pa rin ang magpapaganda lalo ng hapon ninyo, DJ Sarah. Ang maganda lang na si DJ Sarah. Yes. So, pa-humble lang, Sherwin. So, kanina naglista na po tayo ng first 4, no? Sa ating listahan. And ngayon, ngayong segment na to, another 4 things to expect before Christmas. By the way, the song that was played during the break is entitled
All I Want for Christmas is You. Ayan. Kung So, si Maring Maraya doon, no? kayo ba, King and Mitch, sino ang gusto nyo this Christmas? Ayan. Si Joe daw. Ayan, forever Joe. Ayan, habang sila ay nagsiselfie sa labas ng booth. Ayan. So, para makita nyo po yung selfie namin yan, pwede kayong pumunta nga sa aming Facebook page. It's www.facebook.com/capitalbright109119. Ayan. So, I think umpisahan na natin ang paglilista ng another 4 things to expect bago magpasko. Let's now have our Brightsen number 6. Our Brightsen number 6 is Night Bazaars. Ayan. Ano nga ba ang meron sa mga Night Bazaar? Hindi mawawala dyan ang sari-saring tiyangge. Diba? Pumunta ka man sa barangay nyo, sa palengke, sa harap ng municipal hall nyo, diba? Sa mga simbahan, merong tiyanggi dyan. Totoo yan, Sherwin. And speaking of tiyangge, kakagaling ko lang noong December 8. Sa may Guagua. Kahapon. Ay, kahapon. Medyo pagod pa ata ako. Ayun nga. So, dahil magpifiesta sila doon, grabe. Kay mura ng mga paninda talaga. Alam mo yung sana, nung time na yun, naisip ko, sana quincenas mo. Sana sweldo ngayon. Kasi, yung mga gamit-gamit, damit-damit, ganyan, ang dami-dami talaga, Sherwin. Kumbaga, mawiwili ka. Pero kasama na doon yung siksikan, ganon. So, ingat-ingat din tayo, baka madukutan. Oo, di ba? Malay mo naman, di ba? Malay mo next week, no? Or, next week, sa Quincenas, baka mas lalong mas mura. Oo, sana, diba? Sana hindi pa umalis yung mga nag-changgi na yun. Alam ko kapag last minute shopping na before Christmas, mas mura ba or mas mahal? Minsan mas mahal. Oo, minsan mas mahal. Do you remember yung sinabi ni Ma'am Mercado sa atin sa economics? Oh, yeah. Sabi niya, hindi naman daw talaga sale sa kapag sinasabi nilang sale, lalo na pag malapit sa Christmas season. So siya, ang in-advise niya sa atin, kung mag-Christmas shopping man daw tayo, gawin natin yun sa mga nasa bandang September, August, kasi doon talagang naka-sale daw. Ang sabi ng aming economics professor that time. Oo, hindi po namin kayo dinidiscourage na pumunta sa mga sales tuwing Disyembre. Oo, and for sure, nasa sa kanila din yun, lalo na kung mga talagang mapag-shopping sila. Talagang minaman-manan naman nila yung mga prices. So, alam nila kung talagang sale siya. Tsaka alam mo naman yung mga Pinoy, parang nasasarapan sila mag-shopping kapag marami silang kasama, kapag malamig yung panahon, di ba? Kapag marami ng decoration sa mga mall, sa mga palengke, lalo na kapag December, di ba? So, parang mas nakakaaliw na mag-shopping. Oo. Kasama din doon kasi kapag Christmas, no, nandun yung mga vibe talaga na ang sarap sa feeling kapag marami kang dampot na pangregalo. Tama. Ako tuwang-tuwa ako pagka maraming regalo, tapos ibabalot ko, ganun. Kahit hindi sa akin at kahit hindi ako magbibigay, tuwang-tuwa ako na nagbabalot ako ng gifts, tapos ilalagay mo sa ilalim ng Christmas tree. So, yun. So, sa mga bangketa, ano nga ba ang ating makikita? Simula sa mga damit, sa sapatos, sa mga relo, sa mga accessories. At syempre, mawawala ba ang mga kakanin, di ba? Yes, totoo yan. Puto bongbong. Bibingka. Barbecue. Ay, barbecue. Tapos sabayan mo pa nung, meron pa ba kayo yung mga nagchotsokolating baterol? Yung mga madalang na lang, pero, tamales. Ay, Diyos ko. Naku, masarap niya, no? Nakakagutom naman. Lalo na yung mga may simbang gabi na, madaling araw. Yung after ng misa, bibili sila ng mga kakanin, tas yun yung almusal nila. Yung naman mga gabi, parang midnight snacks na. Usually sa amin, barangay lang pero kami din, barangay lang. Barbecue. Yung mga binibenta nila, popcorn, ganon, french fries, ganyan. Siyempre, ako naman, naaamoy ko, siyempre, bibili ako. Siyempre pala. May ganyo ka. Hindi mo naman palalampasin yung mga ganong pagkain. Yes. So, pero, yun nga, so, isang senyalis yun na malapit na ang Pasko kapag marami ng night bazaars. Ayun. So, let's now have our Brightsen number 5. Dancing Lights Show. Ito, marami sa Pilipinas ng ganito. Sobrang dami. Meron sa Ayala. Diba? Ayala Triangle Garden, Makati City. Ito binubuksan na. Kakaumpisa pa lang ng December. Meron na hanggang New Year. So, ito, nakikita ko na sa feed ko yung mga friends natin, di ba? Halos nagpunta na sila doon. Sina Kuya Alfie and Kuya Arky, dyan sila nag-work sa Ayala Triangle. Ayan. So, every night, no, nakikita talaga nila. So, yun. So, makikita mo naman, no, kahit na hindi mo personal na makita yun, kahit sa mobile lang, pag nakita mo talaga yung mga ilaw, parang
sumasabay sila sa damdamin ng Pasko. Sumasabay sila sa'yo. Lalo na daw, sumasabay sila sa music, yung mga ilaw mismo. So may beat sila. Oo, may beat, oo. Buti pa yung mga Christmas lights May nasa beat, beat. no? Ayun nga. Yung mga puso natin nawawala sa beat. No? Ay, oo. Kumbaga pa-advance sa Valentine's Day episode pala kami dito. Pero ayun, nakakatuwa na tayong mga Pilipino, kahit nailaw lang sila, nakakapagbigay yun ng ligaya sa atin. Sa bagay, Sherwin, kahit yung mga simpleng parol lang naman, na nakikita natin na labas na sa mga bahay natin. Kahit isang kulay lang yan, oo, diba? kahit yung Christmas lights lang sa Christmas tree, pag nakita natin yan, talagang may dalang saya, diba? Paano pa kung sinabayan pa ng kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, wow! Singer! Ayun, Sherwin. So, abangan nyo po ang album ni Sarah, Christmas album. Yes, so request nyo lang po yung mga gusto nyong ipakita Oo, sa akin. pwede siyang mag-revive, no? Ay, wow, revive talaga. Ang career ko, Sherwin. Pero ayun, kung dito naman sa local, marami tayong mga parks, 'di ba? Marami tayong mga parks na kahit hindi ganun kabongga kagaya ng sa Ayala Triangle, talagang masasabi mo naman na may level. Isa na yung sa Heroes Hall. Yes, sa San Fernando. Diba? Oo. Ang ganda nung parol doon. Sa anong tawag dito? Jose Abad Santos Avenue. Yes. Maganda din doon. Yung sa may intersection yung may the intersection. new San Fernando, yes, diba? Tama yan. And then yung kung galing ka nga, yung galing ka dito sa may mall, pabalik ka ng Lubao, makikita mo yung mga sa highway, di ba? Yes, oo. So, mula doon, kung nakasakay ka ng jeep or bus, talagang makikita mo ang ganda ng pagkakasabay ng liwanag at ng dilim. Parang nagre-remind sa atin, pag nakikita ko yun, minsan syempre mapapaisip ka, mapapasenti ka, no? May isip mo na, parang nare-remind tayo na gaano man kadilim, meron at merong magsisilbing liwanag para sa atin. Tama yan. And yung purpose ng light talaga is yung para, yun, literally, bigyang light yung dilim, di ba? Yes. Kasi hindi tayo iiwanan ng Panginoon sa dilim. Yes, that's Laging right. may ilaw yan, no? And syempre, kung binanggit mo yung mga magagandang ilaw, maaari ko ba namang hindi ipagmalaki ang sa amin sa Lubao? Ayan. Every year din sa amin, meron kami talagang mga parol talaga na pagka dumating ka dun sa park, mismong Lubao, Plaza Lubao, makikita mo na ang daming tao. Tapos natutuwa talaga sila once na nakita nila yung aming munisipyo na punong-puno ng lights and then parol, di ba? So, kaya naman no wonder, alam ko nakakuha ng award yung Lubao eh. Yes. Hindi ko lang matandaan kung anong award, pero sa government siya. So, proud Lubanian here. Basta may kinalaman siya sa mga events nga, sa mga parke. Kasi maganda talaga siya at maraming kakanin. Mind you, masarap ang barbecue doon. Oo, di ba? So, alam ko talaga yung mga ganyan, no, Sherwin? So, yun nga, enjoy din tayo sa panonood ng mga ganon. Tsaka sa mga pagpunta sa park. And ingat-ingat din kasi hindi natin alam, baka maraming tao. Maraming mga tao o kaya dyan, baka ma-misplace mo yung mga phones natin, di ba? So, let's now have our Bright Sen number 4. Ito, kasabay lagi ng Dancing Lights show is yung caroling, no? Iba't ibang caroling. So, number 4 po is caroling. Sabi nga nila, ang Pasko ay para sa mga bata at importante din, no? Parang isa ito sa mga pinaka-importanting kaganapan na pinakahihintay nila. Kasi sino nga ba ang mga prince and princesses ng caroling kundi ang mga bata? Totoo yan. Diba? Ang sarap din kasi sa pakiramdam kapag kahit hindi ganun kagaling, basta boses bata siya, angelic siya, no? Tama yan. Sa Pilipinas, children and their friends find ways to entertain their neighbors in the way of singing Christmas songs with or without any special instrument. So, kumbaga ano lang talaga. Oo, boses lang. Sa may bahay. Palakpak lang, di ba? yung iba mag-effort pa, yung tansan ng soft drinks. Oo. Tsaka alambre. Gumagawa kami noon. Ayun lang. Kumbaga na-share ko lang na gumagawa kami noon. Kumbaga si Sarah, taga-tugtog lang daw po. Ako yung taga-kato. Ganun ba? Caroling po, ganyan. Tapos sila nakakanta. Sila na bahala. Tapos pagkukuha ng pera, ikaw din. Financial manager ka naman pala eh. Ayun, kumbaga kapag PR lang, chika-chika lang, doon lang ang purpose ko. Pero sa pagkanta na, medyo sa likod muna tayo, no? May second voice sa akin, fourth voice. Ayan, parang choir na pala kayo, no? Oo. So, ayun nga, Sherwin. Isa din yun. Caroling. Oo. Sa ibang bansa, parang ibang way yung caroling nila. Parang hindi bahay-bahay yata. Parang sa mga parks lang,
sa mga plazas. So, parang ganyan. mag-show ka sa Mr. Oo. Park. Tapos may parang may basket na kung sino yung gustong magbigay, bigay. Yun yung magbibigay. So, try natin minsan. Baka dito sa Brighton, pwede tayo nga mag-caroling. Oo, lalo na marami tayong mga great singers dito, no? Oo. Sherwin, Sarah. Oo, Mitch, ganyan. Yung mabilang. Oo. Ayun nga. So, nakakatuwa kasi yung traditions natin na ganyan, at least nandito pa rin hanggang ngayon. Sana hanggang 2020 nandun pa rin. Parang sa last episode natin, o yung pinaka, second to the last, parang finiture natin din yung caroling, no? Caroling. So yung mga kanta, yung mga Pasko na Sinta Ko. Sa may bahay ang dati. Ang Pasko ay sumapi. Meron pa dyan yung Noche Buena, Noche kay Buena, Sigla, ng gabi, ang lahat. Kay Saya, parang. Ano pa ba yung mga favorite nating pang caroling na? Ano, yung mga para-pa-pam-pa, ra-pa-pam-pa, ano kasi yan? Little Drummer Boy. Oo. Tsaka ano pa yung malamig ang simoy ng pwede nyo rin gawing modern, pwede nyo rin kantahin yung sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Ayoko na. Parang nakalimutan ko na yung sasabihin ko. So, sobrang ganda ng boses ko, nakalimutan ko. Oo, nakaka-fascinate naman yung boses ni DJ Sarah. My God, I know it very well. My God, that's so common. Ayan, di ba? So, sure yun, ayun. Tama na, baka kung saan pa ako mapakanta. Oo, baka sila yung mag-caroling sa atin na tama na. Oo, sila yung kumatok. Please po, tama na. So, pagbigyan nyo naman kami kahit minsan, no? Okay, sige. Let's now have our Brightsen number 3. Isa din to sa mga hindi magandang news, no? Oo. At isa to sa mga nakaka-haggard talaga. Tama yan. Nakaka-stress. Parang kaninang umaga lang, no? So, ito ang expect natin during, before Christmas. Traffic. Pwede rin during. Oo. Sabagay. So, kumbaga nasa pre-prod, prod, post-prod. Oo. Okay, sige. Traffic, ito madalas yung dahilan yung Christmas sale or yung mga tiyanggi talaga. Dahil nga tiyanggi yan, night bazaar yan, so yung mga tao talaga, naglalakad sila. And kapag naglalakad yung maraming tao, usually nakakaharang sila ng daanan ng sasakyan. Lalo na kung sa mga town talaga or barangay-barangay yan. Lalo na sa mga drivers, minsan na kawalang disiplina din, no? Dahil nga puno yung daan, minsan yung ulo, na umiinit yung ulo, so doon nagsastart yung clash, no? Between drivers. At saka yung hindi sila nagbibigay sa daan. Unahan. So, syempre kung mag-uunahan kayo, talaga magigit-gitan kayo at magkukos kayo ng traffic. Pero ito, asahan na natin na maraming traffic experience yung pwede nating maranasan dyan. Ikaw ba, Sherwin? Na diba, usually, doon yung daan mo, papunta sa mall. So, nanda-traffic ka ba madalas pag Christmas? Madalas, traffic. Lalo na pag gabi. Kaya nga pag gabi, kaagad akong bumababa, no, dun sa part na walang traffic pa. Kasi pag lalakarin mo na lang. Kapag napunta ka na dun sa mismong SM, di ba? Traffic na talaga dun. Ayun. So, kung sa mga nakikinig sa atin, kung hindi talaga may iwasan, and I know naman, may mga times talaga na mararanasan natin yung traffic, lalo na magla-last minute shopping ka pa. Yung Pasko na bukas, nag-shopping ka pa. Ganon. Talagang may traffic. So, things to do. Of course, ako, sigurado, ito yung ginagawa ko. Take a selfie. Yeah, tama yan. Stop in the middle of the traffic. Pak, ganun. IG story, di ba? Oo, traffic. Facebook post, ganyan. In fairness naman minsan, yung pag-share natin sa IG stories na ganyan. Nakaka-inform din, inform natin sila na, ay, traffic pala bandang ganito. So, hindi na tayo dadaan dito or hindi na tayo tutuloy kasi traffic lang. Kaya naman na meron tayong mga applications like Waze. Oo, diba? yun. Para ma-check din natin yung traffic beforehand. Yun. Para alam din natin kung saan tayo dapat dumaan na mas ligtas, diba? Siyempre, mawawala naman ba ang listen to the radio? Of course, tune into Bright FM 91.9. And kung nagkataon na traffic kayo, Friday ng 4 o'clock, di ba? Yes. Brighten na yan. Brighten yung katapat niyan, di ba? Kasi hindi kayo masistress sa traffic na. Dito tuloy-tuloy lang yung pagsasalita na may walang traffic. Hindi kami mapapagod magkwentuhan ni DJ Sherwin. Basta para sa inyo mga Brighteners. Ayun. Pwede rin naman kung talagang, antag doon, hindi mo mapigilang mag-aral.
read a book. Tama yan, di ba? Pwede rin na mga call a friend. Ayan, may nagko-call. Ayan, si kay Sherwin. So, sa mga nag-Facebook Live sa amin, pasensya na po sa kaunting interruption. Sana hindi na abala, no? Ayan, check your social media accounts. Ito, the usual. Ito yung madalas kong ginagawa talaga. Pampaalis inip talaga eh. Minsan pwede rin may games, di ba? And ako din siguro, sabi si Cho dun sa listen to the radio, listen to music. Tama yan. Ito one time, ngayong week lang na to, nakalimutan ko yung headset ko sa bahay. Then na-realize ko, sabi ko, sa 1 oras at kalahati kong biyahe, parang nakakalungkot isipin na wala akong karamay dahil wala akong headset that time. Ang awkward naman kung speaker ko yung phone ko, di ba? Actually, may mga ganun, no? Oo. May mga ganun tao, no? Sa jeep, Pero pasalamat ko na lang siguro kung yung jeep na nasakyan ko is meron siyang sariling speaker. Okay. So, nakakapagkinig ka talaga. Nakakatuwa nga kasi minsan yung jeep, mas latest pa yung playlist niya sa akin. Maririnig mo, in the name of love. Wow, no? Mga ano yan, no? Mga Rihanna and David Guetta, no? Tapos yung mga jump shot niya. Yung mga usong kanta ngayon, di ba? So, nakakatuwa na mayroon pa rin nagsisilbing liwanag sa akin sa mga panahon na gano'n. Kanina ay, last week nga or, hindi ko alam, basta last week yata, kasama ko si Tita Lea, kasama ko sa organization. Okay, pinapakinggan niya yung Secret Love Song. So, matanda, medyo may edad na si Tita Lea, no? Pero namanghalang ako sa kanya yung playlist na sa kotse. Puro uso. Tapos tinatanong niya ako, naalala ko yung topic natin na songs na wala yung title sa lyrics. So, tinanong niya ako, Secret Love Song ba talaga yung title niya? Ba't di ko marinig, sabi ng kanya. Kasi daw sinasabi ng mga anak niya na ito yung title, ma. Ganyan yung pakinggan mo. Parang hindi siya, ayaw niyang maniwala. Na Secret Love. Oo. Naalala ko lang yung topic episode natin, no? So, pwede ninyong balikan yan sa aming Facebook page kasi one of the interesting topic din na feature natin. Di natin nasama yung Secret Love Song, no? Hindi ko alam sa nag-research. Hindi ko alam, DJ Sarah. Hindi, baka hindi yun talaga yung pinaka-best. Baka meron pa. Pero kasi dun nga, na-realize ko, ang ganda din ng pagkakasulat ng kanta. Kasi nga, di ba, dun sa lyrics niya talagang, I wanna hold you in the street, diba? Pero hindi niya magawa kasi nga secret yung meron sila. Tago, diba? Anyway, Sherwin, bago papunta tayo sa usaping pag-ibig, that completes our second list. Ayan, so huwag niyo pong kalimutan na i-like ang aming Facebook page sa i-search nyo lang po sa Facebook Brighton. Ayan, nandyan na yan. Kaya naman pumunta kayo sa www.facebook.com/BRIGHT10919. Brighton will return. Welcome back to Brighton, the countdown of information for everyone. This is DJ Sherwin. Kasama nyo pa rin, DJ Sarah. Of course, the song that was played during the break is entitled Santa, Can You Hear Me? Sung by Britney Spears. Yes. Santa, can you hear me? I have been so good this year. Ayun yung mga kantang luma na, no? Pero buhay na buhay pa rin tuwing Pasko. So, yun yung mga talagang pinapakinggan ko every Christmas. Kasi bukod sa yung beat niya is masaya talaga. Parang ang sarap lang niyang kantahin, no? At parang hindi tumatanda yung kanta. Oo, tama yan. Timeless, kumbaga. Pero syempre, marami pa tayong Christmas song. Ganun din naman yung itsura ng kumanta, no? Si Britney, no? Parang hindi tumatanda talaga Yung boses nila, hindi talaga... Ano yun? Nandun pa. Oo, lalo na si Mariah Carey na caring. Caring niya talaga yung mga... Marami pa siyang kanta. Siguro kung gusto nila yung... ako din, one of my favorite songs ni Mariah, yung Jesus Born on This Day. Maganda din. Marami siyang mga Oh Night Divine niya, ganyan, Oh Holy Night, ganyan. So, siguro sa mga susunod nating episodes, ipi-play natin yung mga yan. So, lagi lang kayong makinig ng Bright FM 91.9 every Friday, 4 o'clock to 5:30 yes, the afternoon. Tama. Para sa Bright Sen. So, Sherwin, let's now have our Bright Sen number 2! Aside from the night bazaars, mawawala ba naman ang Christmas sale? Ayan. Siyempre, no, Filipinos love Christmas sale. Most shopping malls offer a pre-Christmas sale of some items, Christmas decorations. Lalo na nag-start yata, no, sa September. As early as September, as early as September, marami nang nag-sale. Nandun yung damit, nandun yung
may one-time experience ako. Siguro ako ngayong Christmas seasons, ang dami naman. Siguro hindi ako masyadong na aware sa mga Christmas sale. Then one time pumunta kami sa mall. Hi Ate Elise, nagkita kami sa mall tapos bigla naka-sale pala yung mga t-shirts. So 100 yung isa. Syempre, yung dati regular price niya nandun sa 300. Oo. So syempre gagrab mo yung chance na bumili ka ng t-shirt. At that time, sobrang sabi ko, sayang, wala na namang sweldo. Bakit ganun? Sabi ko, every time na pumupunta ako sa mga may murang bilhin sa Tiangge, sa ganun, laging wala akong dalang pera. Baka reminder. Baka kasi walang dalang pera kasi wala talagang pera. Baka reminder yan, sana wag muna ngayon, di ba? Baka siguro, may tamang panahon para mag-shopping. Siguro isa din yung advice ko para sa mga nagtitipid. Kung wala na kayong Christmas season, huwag kayong magdala ng masyadong maraming pera. Or kung kung balak nyo daw na bilhin lang itong bagay na to, yung amount lang yung dalhin nyo. Para hindi kayo matukso, no? Na bilhin lahat. Oo. At the same time, kasi kapag limited lang yung budget mo, nandun yung bibilhin mo lang kung ano talaga yung pinaka-gusto mo or yung pinaka-importante sa'yo. Tama. So, sa paggagawa mo nun, sa pagsasagawa mo ng ganun, edi nakatipid ka at hindi ka masyadong na-stress. Kasi mind you, kapag ka naka-sale, marami kang makikitang gusto mo. Balik din tayo sa Tiangge. Ako nga lang, Diyos ko, hindi ko alam kung saan ako titingin eh. Kasi lahat gusto ko, di ba? Oo, sobrang dami ng options. So, kahit na Christmas sale, syempre dapat nandun pa rin yung nagtitipid pa rin tayo. And siguro, to prepare, halimbawa ngayong Pasko na to, umpisahan nating mag-save ng pang-shopping natin at the end of the year. Para at least, kapag ka dumating yung time na kailangan na nating mag-shopping or gusto na nating mag-shopping, meron na tayong naipon. Pwede kayong gumawa ng ng alkansya, no? Oo, for Christmas 2000 ganun yan. Oo. Diba tawag dito, nakapag-feature din tayo ng mga top 10 saving tips, diba? So, pwede niyong balikan yung episode na yun. At meron kami doon yung per jar nga, na pwede mong ilagay yung gagastusin mo for shoes, for travel. Hi, Kuya Ja, suggestion ni Kuya Jaja yun. So, yun, pwede nating gawin yun sa susunod na taon. Para at least, yung 13-month natin, or yung bonus natin, sa atin na siya. Yung pang-shopping natin is naipon na natin all throughout the year. Tama yun. So, ano nga ba yung parang nag-engganyo, no, sa mga Pilipino na mag-Christmas sale? Siyempre, aside from the prices, meron din kasi mga events sa mall, no? Yung mga Christmas lighting, yung mga parada, di ba? Iba't ibang parada featuring cartoon characters and many others, di ba? So, yan. And kakatapos lang, di ba, last time, yung Sinokwan Festival naman. So, sino nga ba ang hihindi sa mga pagkain din, no, na may touch of Christmas? Kailangan talagang sinasabi sa akin yung pagkain. Maraming mga Christmas promo, no, sa mga fast food, sa mga restaurants. So, i-grab natin yun, no? Total Pasko naman, holiday naman. Yung mga tipong buy one, get one. Oo. Yung mga tipong may pizza, may pasta. Ay, alam ko yan. Ang sarap naman. Nakakagutom naman. Nakakagutom nga Yun nga. So, parang ang galing lang na yung magic ng Christmas nandoon, no? Mapamall man yan, mapabahay, mapa sa trabaho, lahat-lahat. Diba? And for example, kung wala kayong makikita sa mall na bultuhan, meron sa mga palengke na buy 10, get 2 free, di ba? Nakita ko nga sa Tiangge, nainganyo kung tumingin, yung mga pang-design ng Christmas tree, nakasale sila, parang bili kang isang dosena, may libre kang half dozen. Di ba? Yung mga anik-anik, Christmas balls, gano'n. So, tsaka matuto kayong tumawad, no? Ay, oo. Na-miss ko tuloy si Teacher Hilda. Hi, Teacher Hilda. Siya, mahilig siyang may mga expert talaga sa pagtawad. Oo, sa pagtiyanggi talaga. Tawad yung regular price, matatawad mo ng kalahati. Oo, 50%. Sabi ko, kung nahati niya yung presyo, magkano yung kinikita talaga nila? Kaya, hindi, parang i-remind lang natin yung mga nagtitinda na huwag naman po nating masyadong overpricing. Siguro kasi sila yung mentality nila is that na, syempre alam nila natatawad yung mga nagtsatsyanggi. So, tinataas na talaga. Baka naman kasi sabihin na yung totoong price, baka tawarin pa. So, parang yung tendency nila is, dahil sinabi nila is mas mataas na presyo, yung kalahati, pagka feeling nila nag-down yung price, parang yun lang pala yung normal price talaga. Basta safe yung regular price, hindi matatamaan. So, bakit ko alam yan? Dahil yung tatay ko, nagbi-business dati. So, hindi naman siya ganun na talagang, pero sinasabi niya kasi sa akin na,
syempre sa business, kailangan ng ganito, ng technique, ng ganyan. Pero ako, hindi ako marunong mag-business, kaya... Ako din, parang wala. No, parang wala tayo sa kapalaran natin. Tama yun. Parang nag-business ako dati. Ano ba yun? Hindi gumawa ako ng mga Graham balls. Usually yung presyo nun, 5 pesos each. Bebenta ko sana sa mga kaibigan ko. Tapos yung ending, nahingi lang yung mga So, kumbaga, hindi. Ika nga nila kapag businessman ka, dapat may puso ka, pero dapat matigas. Parang matigas. Yun. So, parang iba kasi yung charity sa business. Business is business, sabi nga nila. Parang naalala ko naman yung tatay ko kapag sa sari-sari store namin dati. Every time nakukuha ako ng chichirya or gusto niya pabayad, syempre hindi ko babayaran, no? Jobless pa ako nun eh. Pero ngayon parang afford na. No? Little things. Anyway. Nakikinig yata sa atin si Ram Paolo Gamboa. Hi Ram, if you're listening, hello. Thank you so much for listening. Kung nakikinig ka man. Oo, nanonood siguro siya. Ayan. And yun nga, Sherwin, so Christmas sale. So, kung meron pa, siguro meron pa niyan, no? Ay, marami sa mga shopping malls. Marami pa. Ingat-ingat din tayo and use our money wisely. Yes, so that pagdating ng New Year, aanhin mo naman ng magandang damit, magandang sapatos, magandang wallet, kung wala ka namang pera pagdating ng bagong taon. Sabi nga nila, kung may example lang to, kung may 5,000 na wallet, kung may 5,000 na wallet ka nakita, huwag mong bilhin yon. Bilhin mo yung 1,000, tapos yung 4,000, ilagay mo sa wallet mo. Di ba? Simple reminder from us. Parang hindi naman kasi sa brand sinusukat din eh. Oo. Di ba? Sa quality din. Totoo yun. Diba? And yung wallet din naman kasi is hindi naman siya ganun na, ibig ko sabihin, hindi naman agad nasisira din yung wallet. Yun, kasi hindi naman siya masyadong na-expose. So, okay na yung okay na sakto lang. Huwag na nating masyadong pakamahal. Ang importante, kung ilang mga cards ba yung nandun, kung ilan ba yung bills. So, siguro yung pagandaan natin yung mga sapatos, yung mga damit, yung madalas nagagamit talaga. At yung kung bibili tayo ng ganun, siguraduhin natin na quality. Affordable quality na. Quality affordable pa. Ayun. So, may promote ba tayong brand? Wala naman, pero walang reminder lang yun. Okay, sige, Sherwin. That's it for our Brightsen number 2. Let's now have our Brightsen number 1. Ayan. Simbang Gabi. Siyempre, hindi mawawala yan. Laging nangunguna yan. Ito, Simbang Gabi. Magsisimbang gabi kami. Excited na ako dito. Damang-dama ko na yung excitement ko, Sherwin. Lalo na, lumalamig na yung gabi, no? Oo. Malamig ang dating... iba palang kanta yun. Favorite ko pala yung kantang yun. Anyway, Sherwin, ito yung one of the oldest Christmas traditions here in the Philippines. Ito yung, usually nga, ito yung 9-day pre-dawn mass or commonly known as Simbang Gabi. Yung gumigising yung mga tao, yung 1 hour before the mass, tapos yung panggising nila, yung tilaok ng manok. Diba? Tapos after mass, bibili ng kakanin. Yun. Naalala ko yung kampana ng simbahan ay nanggigising na. Ayun. So, pagka ganito, na-try mo na ba yung magsimba ng madaling araw talaga? Simbang gabi na talagang madaling araw? Siguro madalang lang. Ako na-try ko yun one time. Hindi naman sa pero mas feel mo siya talaga. Kasi lalabas ka talaga na sobrang madilim, tapos sobrang malamig. Tapos pagbalik mo maliwanag na. Parang after ng, yun nga, yung message niya na after ng dilim may liwanag. So maghintay ka lang, matuto ka lang maghintay at maghanda. Siguro yung purpose din naman ng simbang gabi, ng gabi talaga na literal. Siguro before ka matulog, naka-receive ka ng blessings. Pagising mo ng umaga, another day na naman. And sa mga parokya naman talaga ginagawa nila madaling araw. Siguro, sa mga barangay lang kasi talaga yung panggabi. Kasi nga naman, kung sabay-sabay silang magmamadaling araw, di ba? Kung ilan yung sinasakupan nung parokya. Parang papabago naman yata yung pari doon. At the same time, meron kasing mga tao na yung schedules din nila, minsan sa trabaho, merong pang gabi, merong pang umaga. So at least, pwede silang magsimba both, either pang umaga or pang gabi. Anyway, Sherwin, may sa'yo galing kay Kuya Dexter. Belated happy birthday daw. Wow, thank you Kuya Dex, no? Ayan na magse-celebrate ng Christmas dito sa Philippines. Sa Philippines, no? Nakauwi siya last week or last week.
So, sana ma-enjoy mo yung bakasyon mo dito. Unfortunately nga, nung nasa labas ako ng bansa, dumating sila sa bahay. Sayang hindi ko naabutan. So, balik na lang po kayo. Oo, sa Pasko mismo, no? Before Christmas. Makikain tayo kay DJ Sherwin. Sigurado may family reunion naman siya. Yun. And then, sinasabi nila, Sherwin, na kapag ka daw nabuo mo yung simbang gabi, may wish ka na matutupad. Ako usually dati pinaniniwalaan ko talaga yon. Kaya lagi ko silang nakukumpleto most of the time. Pero, hindi lang naman kasi yun talaga dapat yung purpose mo eh. Dapat ginagawa mo yung simbang gabi kasi you're a Catholic. And then, yun yung way mo din na para makapag-prepare ka para sa parang huwag kang magsimbang gabi lang para tupad ka ng diba? Hindi ganon. Or makipag-date ka lang. Dapat makipagsimbang gabi ka kasi gusto mo talaga makipagsimbang gabi. And speaking of that, sabi nung isang pari sa amin noon, sabi niya, hindi naman ibig sabihin na hindi mo na kompleto ang simbang gabi. Hindi na matutupad yung dasal mo. Hindi naman sinabi na dapat perfect attendance ka. Ang aanhin mo naman yung nakumpleto mo nga yung simbang gabi, pero during the homily, tulog ka naman. Tama. Or pagdating mo ng bahay, parang hindi ka naman nagsimba talaga. Hindi mo naman nakuha yung blessings ni Lord. So, parang there's no use din. Ang importante, yung sinimbahan natin, nandun pa rin yung message talaga. Tama. So, ayun. So, para sa lahat ng mga excited na magsisimbang gabi, Shane, alam ko excited ka na rin. Ako yung excited talaga ako dyan, yung mga kanta yung mga songs talaga. Kasi talagang nakakapag-meditate ka talaga, nakakapag-reflect ka. So, yan, kapag dumating na ang simbang gabi, siyam na tulog na lang, Pasko na. So, yan yung mga bagay na ini-expect natin bago natin maranasan or ma-experience ang Pasko. So, mula sa amin, sa atin, Sherwin, advanced Merry Christmas! So, before magpasko, mag-recap muna tayo sa mga bagay na dapat nating i-expect before nga dumating yung araw ng Kapaskuhan. So, for our brights and number 10, it's Christmas bonus! Ayan, love na love natin yan, no? Yes, naman. Number 9, sariling atin, ng pagmaragulta mong ligligang parul. Number 8, para ka ring estudyanteng ready na, para ka rin kanilang digmaan. Prelim examination. Number 7, sa mga pamilya, sa mga may trabaho na, mawawala ba naman ang Christmas party or reunions? Para sa mga kagaya kong nag-aabang ng mga bazaar, night bazaars. Para naman sa mga mahilig sa mga pailaw, sa mga sinasabayan ng pagsayaw, ang mga dancing lights show. Ayan. Number 4 naman, caroling. Dito sasali ako. Sasali ka ba? Taga-katok ng pinto? Taga-katok ng pinto at taga-tanggap ng makukuha. Anyway, Sherwin, bago tayo magpatuloy, medyo marami yata yung bumabati sa'yo. Galing sa mahal na mahal nating si Ma'am Melanie Briones, belated happy birthday daw. Wow, thank you so much, Dr. Melanie. Yes. Ayan. Ma'am Mel, we miss you, Ma'am Mel. We miss you so much, Ma'am Mel. Okay. Number 3. Ayan, number 3. Magpapasko, dapat hindi dapat mainitin yung ulo natin. Yes, at mag-ingat tayo dahil expect na natin ang mabigat na traffic. Ayan. Habang nata-traffic kayo, pakinggan nyo lang kami ni DJ Sherwin. Lalo na pag natapat nga yan sa Friday, no? Yes. So, number 2 mawawala ba ang mga sale dito, sale dyan? Christmas sale. Yes, tama. And number 1, simbang gabi. Na dapat hindi natin kalimutan. Ayan, Sherwin. So, yan yung mga ina-expect natin na bago pa sumapit ang Kapaskuhan. I-greet lang din natin si Ate Kate sa May Japan. Hi, DJ Sarah and DJ Sherwin. Sabi niya, hello, Ate Kate. Ayan, meron din nga nag-comment si Kuya Alfie. Hi, DJ Sarah and DJ Sherwin. Listening while waiting for my circuit training class. Ang sarap naman nun. Circuit training, ayan, nagpapalaki ng katawan si Kuya Alfie, no? Taray. Buti pa siya may panahon mag-gym, no? Ikaw kaya sa... Ang personal ng tanong mo, Sherwin, medyo hindi ako na... Wala ka bang plan na mag-exercise dyan? Kasi food is love nga, di ba? Yes, nag-exercise naman ako. Pagbaba ko kaya din sa may rotunda haba lalakarin ko. Tama, di ba? Ano ka ba, Sherwin? Walking is a... Oo naman. Exercise. Oo naman, di ba? Anong gusto mong iparating dun sa exercise na yun? Hindi totoo, naglalakad naman ako. Ako din naman, malayo rin naman yung lalakad ko. Diba? Layo kaya niyan. Sukatin natin kung ilang kilometers yan.
Ayan. Parang ano si Sarah eh. Parang, Hindi. Joke lang yun, Sherwin. So, ayun. So, ang daming mga nagpapabati sa atin. Oo, sana batiyan ako ni yung idol ko, si Christopher, na nakita ko sa Oo nga. Naiya. Ayan. And then, Sobrang saya kwento ko. mo naman yung encounter nyo na yun. Ay, ayan. So, nakita ko siya, kumakain sila. So, before kami dumating doon sa fast food na pinakainan namin, nandun na sila. So, isang grupo sila, tapos yun, ay, So, parang... ginrab mo talaga yun siya. Oo, ay, parang si ano yun parang si Christopher. Christopher yun. Parang sa lahat na lang ng lugar, no, doon ko pa siya makikita. Sobrang bait niya, promise. So, hi! Ako naman, ang gusto kong makita si DJ Chacha. Oh, really? MOR. Ayan. So, nung paglapag namin sa Hong Kong, no, sa Disneyland, nakita ulit namin siya. Talaga? Nandun ulit siya. So, second time around, sabi pa nga niya, here we go again. Oh, Parang so, naalala. ka niya. Oo. So, for a fan, tapos yung idol mo ganun, parang ang sarap sa feeling na Tama. naaalala ka Oo. niya, di ba? Nabanggit ko nga sana, meron tayong program na ganito. We're from Pampanga na nagdi-DJ din tayo. So, yan, nag-good luck siya na sana mas galingan daw natin. Oh. So, salamat po. Maybe one day we can have him. Oh, no. Medyo, no? Medyo Pero, mataas naman who natin. knows? Who Oo, knows, diba? Dahil lalo na kung down to earth yung isang tao, parang kahit na mataas na yung level niya, hindi siya mahirap kuhanan. Yes, Oo. yun talaga yung mga iniidolo natin, Tama sure, yan. diba? Tama For yan. sure naman kahit sino merong nilook forward na tao. Diba? And ang saya-sayang birthday gift, no? Nakita mo yung idol mo. Tama nga eh. Hindi ko nga alam kung ano ba yung pakay ng Panginoon sa akin, but binigyan niya ako ng ganitong Baka daw kasi ikaw ang birthday susunod celebration. na Christopher. Wow! At ikaw naman ang susunod na DJ Chats, ha? So magkakahiwalay na tayo ng landas noon. Malay mo. Kasi ibang istasyon. Hindi malay mo naman magawa natin dito yan sa Broad FM, di ba? yes, yes. Ang Christopher ng Pampanga At ang DJ Chacha. ng Pampanga. Anyway, Sherwin, mas maganda pa rin, of course, yung meron tayong sariling trademark. Tama naman. Parang sapat na yung iniitulo natin, sila yung inspiration natin, di ba? Oo, Sherwin. Anyways, bago tayo magtapos, i-greet lang din natin yung ating mga avid listeners. Ako, syempre, gusto kong batiyan yung mga Santa Maria Archives. Kasama ko sila last Sunday dun sa kanilang festival. No? So, hi! Kila Kuya Nomer, kila Kuya Ja, kila Kuya Vic, kay Kuya Jones na magbibigay ng Big Mac at pizza. Wow, pahingi naman dyan, no? Oo, kila Peter, kay Enz, kay si JM, kay Kuya Richard, ayan, at sa buong team nila. Hindi ko ata kabisado lahat. Pero buong archives. Hello po. And get well soon kay Tito Cesar, hello kay Ate Nick, kay Dylan na cute, at kay Tita Tess naman from Bataan. Ayan, gusto ko lang din i-congratulate yung University of the Assumption Grade School choir, the Muntintinig, for being the champion. Ngayon lang yun, yung choral competition. So, Walter Mart, congratulations po. Congratulations. And of course, i-hi ko lang din ang University of the Assumption Research and Planning Office. Of course, Dr. Emmanuel Bagtas, Dr. Arnel Sican, Sir Joel Calagos, and Ma'am Arabel Magbag. Of course, sa UAE Yamo, kay Sir Fernando Santos, kay Miss Lucy Camaya, kay Jennifer Andy Castro, and sa Outreach Ministry, Kay Sir headed by, Charles. kay Sir Charles Henry Espiritu. Hello sa inyong lahat. And hi din kay Ernie, kay Leo, kay Melody, kay Vina, kay Kenneth, kay Nicole, kay Wendell, kay Shane, kay Ernesto Cool, galing yan kay Tita Weng. Ayan, i-congratulate din natin yung UA for launching the UA Paskuhan King Assumption Oo nga, ang 2016 last Monday. Ayan, Sherwin. So, natapos na naman tayo sa Isang oras, no, at kalahati. na pag-uusap at kwentuhan. And after our extra spills, meron pa kaming isang kanta para sa nag-request sa atin. It's entitled Safe and Sound ni Taylor Swift. Ayan, so Wow. stay tuned. So, Ayan, ito po ang programa nga naglilista sa lahat ng maaari nating malaman. so pakiramdaman nyo kepong pasibayo, King Tuto, King Biernes. Anything and everything under the sun, yan ang kakatamong pisabihan. Kenny mo po yan, King Bright FM 91.9's Bright Sen, the countdown of information for everyone! Once again, ako lang ang maganda, DJ Sara. Ako lang ang guwapo, Yes. DJ Sherwin. Anyway, it's 16 days to go. Pasko na. Oh, Merry 16 Christmas. na lang.